Hi everyone, this is Makuning channel. Thank you for visiting our channel. For this video guys, samahan niyo ako dito sa ating succulent garden dito sa gilid ng bahay. And then, i-update ko na din guys kayo sa mga ilan kong succulent arrangement na ginawa this year. Ito nga palang arrangement natin na ito ay nakalagay doon sa loob ng ating greenhouse. Mula greenhouse ay binaba natin ito dito sa ating gilid ng bahay. So plano natin guys na ikat yung ilang sedum na medyo lumago na. So napapansin nyo guys, medyo natatagalan ng ating pag-update recently. Medyo na-busy lang tayo guys sa ating mga kids kaya hindi tayo masyado nakakapag-update. Ito naman guys ang latest look ng ating succulent garden dito sa ating gilid ng bahay. Kung napapansin nyo guys, dumadami na din yung ating mga hanging planters na nakasabit dito sa ating gilid ng bahay. And then, yung atin namang DIY succulent thread ay stable na. So, yung lupa niya guys ay hindi na nalalaglag kahit isabit na natin. Yung nga palang succulent thread natin ay ginawa din natin sa kalagitnaan ng summer. Kung hindi ako nagkakamali guys, meron din nagbaybay na echeveria dito sa ating ginawang succulent thread. And then yung nagbaybay guys ay pinalitan na lang natin ng another succulent. So far so good naman guys. Ito naman guys ang ating latest look ng ating mga ginawang hanging planters noong kalagitnaan ng summer din. Yung ating string of pearl guys ay naging crowded na din. So, ganitong looks guys yung gusto natin ma-achieve. Ang string of pearl guys ay gusto pala niya yung nasa medyo kanlong na lugar. Ito naman guys ang update sa ating ni-renewal na succulent garden dito sa gilid ng bahay. So kung napapansin nyo guys ay nagiging colorful na din siya. Sa parting ito nga pala guys ng garden ay exposed talaga siya sa sikat ng araw. Mula umaga hanggang hapon ay maliwanag or nasisikatan ng araw. Ang season nga pala guys dito sa ating lugar ay autumn season. So umaga at gabi guys ay malamig na yung panahon. Nasa 20 degrees na. And then tapos na guys yung summer dito sa ating lugar guys. So yung hangin guys ay medyo dry na. Dahil dry na yung hangin, so pwede na din tayo guys mag-propagate ng ating mga succulent. Pwede na tayong gumawa ng garden, mag-renewal ng garden, mag-cuttings or anything na pagpaparami ng succulent, pwede na. Anyway guys, ang isa nga pala natin ginagawang maintenance dito sa ating succulent garden. So, binibisita din natin to guys para magtanggal ng dry leaves and then chine-check din natin guys kung wala bang maninira na bumibisita dito sa ating mga succulent. Last month, meron tayong nakitang uod na nagbisita dito sa ating succulent garden. Ang una niyang sinira ay itong ating takasang nookina at saka yung succulent pink prill. So, para guys, hindi na dumami yung masira natin succulent ay diniligan natin itong ating mga succulent ng tubig na merong halong pesticide.
Ang pesticide nga pala na ginagamit natin ay yung Ultran DX, yung kulay blue. Dahil diniligan natin guys yung ating mga succulent dito ng tubig na merong pesticide, kung napapansin nyo guys, yung mga succulent natin ay chubby at naging crowded na din. Ang pagdidilig nga pala guys sa ganitong succulent garden, siguro once a month or once in every 2 months ay okay na. So, dahil guys malaking garden ito, hindi agad din natutuyo yung tubig. So, kailangan kontrolado din natin guys yung pagdidilig natin. So, yung ating mga succulent guys ngayon ay chubby at saka crowded sila. So, matatagalan pa bago natin bigyan ulit ng dilig itong ating mga succulent dito. Kapag meron naman tayo guys na succulent na hindi masyadong okay at meron nagmamashi leaves, so ito ang ating ginagamit na spray, itong Benica X. Guys, hindi ito sponsor ha. So since na nagsasucculent tayo guys, ito talaga yung ginagamit natin na spray para makontrol natin ang pagbaybay ng succulent na hindi masyadong okay. Sa loob ng greenhouse guys natin, nung kalagitnaan ng summer, ilan din yung mga succulent na nagmashi leaf na mukhang magkaka-stem rot. Ito yung ginamit natin na spray para hindi tuluyang masira yung succulent. So far so good naman guys, yung mga naagapan natin na succulent ay okay naman sila guys, nandun pa rin sa greenhouse. Kung napapansin nyo guys, meron tayong party dito sa garden na medyo bakante. So, ang succulent na nakatanim dun guys ay yung ating mga Takasangunookina. Yung mga Takasangunookina natin guys ay inilipat muna natin sa pots. Dahil konti lang guys yung ating Takasangunookina, and then meron nasira dito sa garden na Takasangunookina. So napag-isipan natin na itanim muna natin sa pots para hindi tayo maubusan ng Takasangunookina. So mahalaga talaga guys ang pagpupropagate ng succulent in case na magbaybay, may maiiwan pa rin sa atin na ganong variety. Ang pinakamasakit na pagbaybay ng succulent ay yung succulent guys na nag-iisa lang, na wala pa tayo ng propagate, and then naghahanap tayo ulit ng ganong variety, and then wala tayong mabilihan. So ganong parte guys ng succulent na pagbaybay ang masakit talaga. Meron nga pala guys nag-comment kung ano bang gagawin natin or kung anong plano natin dito sa ating mga succulent dito sa garden bed. Ang plano natin guys dito sa ating mga succulent ay dito lang sila guys sa garden, and then kapag nag-negative na yung temperature ay tatakloban natin ng anti-frost cloth. Kapag medyo alanganin pa or kulang pa yung anti-frost cloth, so plano din natin takloban ng vinyl. And then dahil winter guys, wala tayong plano na diligan ng full water itong ating garden. Siguro kung magdidilig tayo kapag winter ay yung ibabaw lang para mag-moist kahit paano yung ating garden. Dahil guys, nasa gilid ng bahay yung ating garden, so kahit paano guys, hindi siya totally exposed sa hangin or lamig. Dahil guys, yung mga nakatanim dito na mga succulent ay meron ding mahina sa sobrang lamig. So,
expected din natin guys na meron din masisira ngayong winter. So update ko pa rin kayo guys kung ano mangyayari dito sa ating mga succulent dito sa garden. Sa ngayon guys ay tapos na yung summer, so far so good naman guys. Ang masasabi ko guys, ang succulent garden ay pwede din sa summer. So ang expected ko guys ay maraming magbabaybay dahil sobrang init ng panahon. So far so good naman guys. Marami pa din yung naka-survive sa nag-bye-bye. Ang kagandahan kapag summer, yung ating mga succulent ay mabilis lumaki at nagiging lushy sila. Guys, maraming salamat nga pala sa patuloy niyong pagbisita sa ating channel. Although hindi ako masyado madalas makapag-update, pero patuloy pa rin kayong bumibisita. Maraming salamat pa rin guys.